Pinapatunayan dyan na walang bisa ang kasal ninyo ni Julius. Kasi daw bigay sa akin ni Julius lahat Pati yan. ito, wala kang ilalabas dito kahit ni isang kusin. Eh, sumusobra ka na! Hayop ka! Mawaligya ka! Ito ba ang kinuha ninyo magtatanggol sa inyo? Magsama-sama kayo! Kaya tayo tinutulungan ni Baby. Tingin mo ba gusto pa rin niya tayo lokohin, Beth? Wala na siya mapapala sa akin. Wala na akong pera. Baka yung mana natin kay Lola Amanda. Hindi na yun mangyayari, Beth. Alam ni Baby na hindi na niya ako pwedeng lokohin kahit kailan. Ma'am, sa'yo ko lang naramdaman yung pagmamahal ng totoong pamilya. Ma'am, sana mapatawad niya na ako. Tutulungan ko kayong hanapin kung sinong pumatay sa lola niyo at mahanap yung totoong Amy. Pagkatapos nun, doon na lang siguro ako lalayo. Bakit niyo ako pinapatanggal sa ball? Naku naman, Diana. Pagkatapos na pagpiestahan ka ng mga media, dahil allegedly, pinatay mo yung lola mo, at yun nagiging kasiraan ng La Madrid land. Pakanaan niyo to, Jacinta. Aminin mo na, Diana, wala ka nang magagawa. Sooner or later, paalisin ka na dito. So, go. O yan, tignan mo kung ano yan. Para malaman mo kung sino talaga ang walang karapatan sa atin. Pinapatunayan dyan na walang bisa ang kasal ninyo ni Julius. Hindi ka naman legal. Walang iya ka talaga! Yung mga gamit ng babae niya, Aray! Magtaya na! Beth! Bakit anong nangyari? sige, magsama-sama kayo. Isang ex-convict, isang prostitute, at isang pipitsuging reporter. Buti may mga nakuha pa tayong gamit mo. Aalis na ba talaga kayo? Pwede pa naman kayong tumira dito hanggang kailan niyo gusto. Okay na kami, Baby. Maraming salamat. Nakausap ko na yung dati kong landlady. Sabi niya pwede na kami lumipat dun sa dati kong tinitirhan. Pero salamat ha. Pero bago ang lahat, kailangan ko munang dumaan ng La Madrid land. Andun kasi yung mga personal kong gamit. Saka nandun yung mga papeles namin ni Julius. Baka may mahanap akong ebidensya na pwedeng gamitin laban kay Jacinda. Sasamahan na kita, ma'am. Baka sugurin ka ni Jacinda. Akong bahala sa'yo. Hindi, wag na, Baby. Kaya ko na to. Sobra-sobra na yung tulong na binigay mo sa amin ni Beth kagabi. Saka, mga personal kong gamit yun. Di nila pwedeng gawin yun. Andun naman si Vera. Di niya hayaang mangyari yun. Ate, gusto talaga kitang samahan.
Pero pinapatawag kasi ako ni Ma'am Elvira para sa meeting. Okay lang, Beth. Naiintindihan ko. Saka kaya ko na to. Sure. Baby, salamat. Mauuna na kami. Salamat din. Para saan? Hindi nyo alam kung gaano ka-importante sa akin to. Yung makasama kayo kahit saglit lang. Sundan mo ang storyang to. Ma'am, kilala niyo po ba kung sinong nasa article na to? Yes. Diana Paraiso Lamadrid. Kapatid ko. Sorry, ma'am, pero hindi ko yan magagawa. And why? Dahil pinoprotektahan mo yung kapatid mo? With all due respect, ma'am, pero minsan napapatanong na ako kung kaya mo ba ako kinuha ulit ay para parusahan o para paghigantihan. Pero kahit anong anggulo patignan ng mga tao yan, they will think na biased ako. Ma'am Elvira, I'm sorry, pero hindi ba mali to? Kung gusto niyo po, ako na lang ang hawak ng kwento niyan. Okay, Elon. Sa'yo ko'y bibigay. Pero Beth, tulungan mo siya. Isipin mo na lang, makakahanap ka ng ebidensya or impormasyon para malinis ang pangalan ng kapatid mo. Hindi ka ba natutuwa? Binibigyan kita ng opportunity dito para gawin yon. Ay, Ma'am Diana, Attorney. pasensya na kayo at umatid kasi ako ng hearing. Ano bang sa atin at nagpaset kayo ng meeting? To, attorney. Attorney, hindi ko ako papayag na basta-basta na lang mabura yung kasal namin ni Julius. Pero sa tingin ko, totoo itong dokumento na binigay ni Ma'am Jacinda. Ibig sabihin, walang bisa ang kasal ninyo. Eh, imposible ho yun. Kasi ang nagkasal pa nga sa amin nun yung kaibigan ni Julius na pastor eh. Nandun pa nga yung mga anak niya at saka si Jacinda mismo. Baka dinaan ito sa technicality. O baka yung mismong nagkasal sa inyo ang naging problema. Kasi sinasabi dito na wala siyang jurisdiction to preside over your marriage. Kapag gano'n na nangyari, may grounds para mapawalang bisa ang kasal ninyo. Kasama na rin doon na mawawalan ka ng karapatan sa kahit na anong pagmamay-ari ni Sir Julius. Napakadami kong tanong, attorney. Bakit ngayon lang naglalabasan ng lahat ng yan? Naalala ko, si Jacinda ang may hawak ng mga legal papers ni Julius nung panahong yun eh. Honestly, Diana, this is highly irregular. May posibilidad na ginamit ni Ma'am Jacinda ang impluensya at connection niya para makuha niya yung gusto niya. Kaya sa tingin ko, we can fight for this. Sige, hindi ho tayo magpapatalo, attorney. Lalaban tayo. Para na rin ho sa alaala ni Julius yan. Sige, Ma'am Diana, ihanda ko na yung mga papeles para sa sagot natin. Salamat po, attorney. Kunin ko lang yung mga personal na gamit ko bago pa itapon ni Jacinda sa labas. Nandito ba yung hype na yun? Hindi, wala.
Tulungan mo ako, Vera. Baka palabasin ako ng security. Hindi, walang gaganon sa inyo dito. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo kagabi. Saan kayo natulog? Diana? Ano ginagawa mo dito? Hindi ba malinaw sa'yo na ayaw ng mga tao sa'yo dito? And update, hindi ka na dito nagtatrabaho. So, ano naman ngayon? Andito ako ngayon, no? Anong gagawin mo? And mind you, Roxanne, mataas pa rin ang posisyon ko dito sa kumpanya. Ako, wala na ako dito. Sige, subukan mo akong palabasin. Wala na akong pakialam. Hindi ko natupad yung pangako ko kay Julius. Na ako sana magpapatakbo nitong kumpanya. God knows, hindi mo siya binigo, Diana. At alam kong proud siya sa lahat ng narating mo. At alam kong hindi niya hahayaan na magtagumpay yung ex-wife niyang demonita. Binigay niya sa akin to. Tignan ko daw kapag nasistress ako. Parang may tagilid na sa officer pa doon ngayon. Gawin mo yung dapat mong gawin. Thank you. Maliban sa La Madrid land, I want my other greatest legacy to be na natulungan kitang hanapin ang mga kapatid mo at naipakita ko sa iyo na mahal kita. Alam mo, sa tuwing nakikita ko to, naaalala ko lahat ng advice niya sa akin. Paano ba kasi nakakukuha ng ebidensya yun na hindi kayo kasal ni Sir Julius? Basta ang alam ko, ang pinaniniwalaan ko kasal kami ni Julius. Saka sigurista yun eh. Hindi yun papayag na may gusot sa kasal namin. So, ibig sabihin talaga nun na talagang nag-magic na lang si Miss Jacinda. Toast. Cheers to you, Diana. Cheers. Diana. Yes. Oo. Alright, thank you. Ano to? Search warrant po, Mrs. La Madrid. Para saan? Sumunod na lang ako kayo para hindi magkagulo. Teka lang ha. Sige, palugugin nyo. Teka! Pero ano nangyayari? Tatawagan ko na ba yung abogado mo? Oo, please, pati si Beth. Diana, what's happening here? Vlad, hindi ko rin alam. Bigla akong binigyan ng search warrant tapos ngayon naghahalugog sila. Hindi nga.
Alam mo ba kung sino ang nakasign na judge dito? Hindi sa gulo ng isip ko kanina. Sino ba? Kilala mo? Judge Jacinda Sebastian. My mom. Sir! Ano yun? Sige. Sige mo. Ano yan? Hindi ko alam. Mrs. La Madrid. Saan niyo ho nakuha to? Hindi ko rin alam. Hindi ho akin yan. Diana. Chief, pwede niyo ba sabihin sa amin kung anong kinalaman niya? Sir, itong letter opener na ito ay nagmamatch sa description at picture na nawawalang letter opener ni Mrs. Amanda Barameda na pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay sa kanya. Ano nangyari to? Teka. You are strong, Diana. Tatandaan mo yan, okay? Malalagpasan mo dito. Salamat, Vera. Chief. Baka pwedeng sa likod niyo na idaan si Diana. Sa service elevator. May daan doon papuntang basement. Santiago. Ako nang bahala sa kanila. Sige po, sir. Dito po. Salamat. Ate. Hindi ako makukulong, Beth. Tandaan mo yan. Alam ko. Inosente ka. Gagawin ko ang lahat para lumabas ang katotohanan. Mrs. La Madrid, kailangan na natin umalis. Ilon, Kuya. please take care of them. Yes, kuya. Ingat kayo. Gusto naman yung bagong asset natin, Bok. Sino? Si Baby. Sigurado ka bang maraming matutulong sa atin yun? Oo naman, ano ka ba? Insider natin yung sa krimen sa Ladrona. Tsaka madami tayong tip na magagamit doon. Lalo na dito sa kasong pagpatay kay Barameda. Basta, Bok, ingat ka, ha? Sa bagay, kilala naman kita, eh. Alam ko namang hindi mo ihahalo yung trabaho sa personal. Ano ibig mo sabihin? Bok, di bagay ang pulis at ex-con. Maloko ka.
Ate, bayad to. Ano yun? Tolentino, si Ma'am Diana, dadali na ng police station for questioning. Bok! Si Ma'am Diana dadalhin daw sa presinto. Sasampa na ata ng kaso. Ba, kailangan malaman ni baby to. Sir, hanggang anong oras ba kami nandito? Kanina pa kami nag-iintay para sa questioning ng ate ko. Ngayon ba yon? Kung di matutuloy ang questioning, sa ibang araw nyo lang gawin. Kailangan na di magpahinga ng kliyente ko. I'm sorry pero nagkaroon ng pagbabago sa takbo ng kaso. Anong pagbabago? May lumabas na pong witness sa pagpatay kay Mrs. Amanda Barameda. Nag-file na rin siya ng sworn statement na nagsasabing kayo ang pumatay sa kanya. Hindi pwede! Hindi ako pumatay kay Amanda Barameda. Imposible yan! Sino yung witness nyo? Iharap nyo sa amin ngayon din! Ikaw? Miss Amy Paraiso, positibo niyo bang may tuturo sa amin ngayon dito kung sino ang pumatay kay Mrs. Amanda Barameda? Sorry, ate. Sorry, hindi na kaya ng konsensya ko. Kailangan ko na magsabi ng totoo. Sorry. Sorry, ate. Sir, hindi totoo ang sinasabi niyan. Hindi ako pumatay kay Amanda Barameda. Hayop kang sinungaling ka! Sir, huwag kayong maniwala dyan. Sinungaling yan! Ate! Sesentensyahan ka! Mamamatay ka sa loob ng kulungan! Ate, hayop! Hayop ka! Tama na! Bakit? Bakit di niyo pinipigilan? Sinasakwan siya! Hindi kami! Ilan naman sa akin to! Tita Carlota, papatunayan namin na hindi si ate ang pumatay kay Lola. As far as I am concerned, alam ko na kung sino. Kaya kayong magkakapatid, hindi niyo ako maloloko. At ikaw, kapag nalaman kong kasabot ka sa pagpatay kay Mama, ipapasok kita dyan, no? Kasabay ng ate mo sa loob ng kulungan. Diana. Papatunayan namin na hindi si ate ang pumatay kay Lola. Ipapasok kita dyan, kasabay ng ate mo sa loob ng kulungan.
Hindi ako naniniwala ikaw pumatay kay Amanda. Mag-ausap tayo ng gabi. Imposibleng ikaw gumawa na tingin ko makakatulong. Kung gagawa ko ng affidavit tungkol dito. Vlad, paalala ko lang, nanay mo ang nakapirma sa search warrant. Lalabanan mo yung nanay mo. Kaya mo?